ramdam ako yung lubak. Yung sa harapan, yun, malambot yung suspension. At pagdating sa balanse, ramdam ko pa rin yung bigat niya. Ang KTM 890 Adventure R. Yan ang susubukin natin sa Manibela Test Lab. Panibagong episode, panibagong motor ang ihahataw natin ngayon mga kamanibela. Ang KTM 890 Adventure R, designed for more aggressive riding and tough terrain. Ang tanong, legit ba talaga? Yan ang susubukin natin sa Manibela Test Lab. Huwag na nating patagalin pa, tawagin na natin ang may-ari ng motor na to, na si Sir Bener Di Malanta. Hello. Thank you po. Ayan, so another vehicle na naman ang ating re-review ngayon at maraming salamat ulit. Naalala nyo ba mga kamanibela, siya rin po yung may-ari ng Hilux GRS na ni-review natin last time. Napansin nyo mga kamanibela, yung Hilux GRS niya is nakasetup for off-road. Ngayon naman, nakasetup ang kanyang motor for off-road din. Dahil sa tingin ko, marami na siyang binago sa kanyang motor ngayon. Bukod sa kanyang sticker. Oo. Mukhang bago yung gulong, bago rin. Bago. Oh, sabi ko na eh. Pinalitan ko. Alright, pwede ba nating malaman kung sa dami-dami ng mga motor na pwedeng pang off-road, bakit itong KTM 890 pa ang napili mo? Meron namang 390, merong 790 yata, di ba? Merong ganun. Meron. Oh. Pero bakit ito? Kasi nagmula ako sa mas higher CC na mas heavy bike. Ah, sa bagay. Mahilig ako sa off-road tsaka sa adventure. Gusto kong itry yung parang tawag nila dito middleweight siya. Ah, sa bagay meron pa yatang mas malaki. Oo, meron super heavyweight parang Yung mga 1290 na ba yun? 1290. Ah, okay. Ah, mas mababa pa pala to kung 890. Okay. Mas Alright. magaang siya, mas agile, madaling gamitin. Kung sa bagay, kung nasanay ka na sa mga bigat, malalaki, siyempre baka manibago ka nun pag sobrang gaan naman. Mukhang mahinaan ka. And then, pwede mo bang ituro sa amin, kuya, kung ano yung mga pinalitan mo na sa motor mo? Siyempre, unahin ko na yung gulong. Oo nga. Talagang ano na to eh. Kung baga sa Hilux mo, ito yung mud terrain, di ba? Oo, yan na. Parang dirt bike na siya, di ba? Okay yan. Masyadong aggressive. Pero okay pa rin ba siya sa road kahit ganyan yung gulong mo? Sa akin, okay naman Sa siya. bagay. Pero medyo maugong talaga. Ah, kagaya dun sa sasakyan mo. Ano? Maingay siya. Sa bagay. Tsaka kung sanay ka na, kaya mong tansyahin yung road, yung kapit ng gulong. Yun. Ano pa? Hindi ka rin pwede ba sa kagaya ng pang road tires na mag-lean ng sobra. Ah, pero sa bagay. May control okay na pa rin. Matulid pa din siya, okay naman. Next naman natin, mukhang nagpalit ka na. Yan, yung pegs. Bakit ka nagpalit, kuya? Kasi ito, mas mas malapad, mas makapit. Ah, okay. Meron siyang nakalawit na tornilyo, no? Okay. Na-adjust din yan. And then, mukhang hindi ito yung original decals niya, Kuya Bener. Bakit ka nagpalit? I mean, hindi mo ba type yung dating kulay? Hindi, ito nung kinuha ko, nandyan na siya. Ah, nakadikit na. Oo, meron na siyang decals talaga. Pero para sa'yo, okay naman yung design niya. Okay naman. Tsaka at the same time na protection yan. Napakakapal niyan eh. Ah, okay. Makapal siya. Ayan may tapan. Para siyang naka-PPF, no, kuya? Oo, parang PPF. And then, bagay pa sa damit mo. Red Bull. Binagayan niya ako. Siya pala yung gumaya sa'yo. Kasi parang mas nauna yan. So, meron pa bang iba bukod doon? Wala na. Sa exhaust, stock yan. Pero nag-cut, delete ako. Okay, cut, delete na siya. Tapos ito, para lang pagka may luggage dito, hindi siya nadidikit. Okay. Parang heat guard. Alright. So, gano'n nakatagal sa'yo itong motor na to, kuya? Wala pa itong isang taon eh. Siguro mga 7 or 8 months. Oh, ilan ba yung height mo, Kuya Bener? 5'7". 5'7". Sa height mo na to, dito sa laki ng motor na to, okay naman siya. Para sa akin, okay naman. Pwede ko ba siyang try? Kasi 5'7" din ako. So, parang matangkad ka sa akin eh. Baka 5'7 and a half. Paano ba ang tamang pagsakay ng adventure bike? Tasampan mo yan. Tapos ganito na. Yan. Okay. And then, ngayon pa lang, natataasan na ako. Hindi ka ba nahihirapan dito pag dinadrive mo siya? Hindi naman. Tingnan mo, ang bigat. Ay, mataas siya. Mataas, no? Mukha lang mababa, pero... Sa bagay, kuya, kapag nasa off-roading ka, para hindi siya sumayad, kailangan talaga mataas yung ground clearance. Siguro mag-a-adjust ka na rin sa upuan para maabot mo siya. Alright. So, sa ilang taon mo nang ginagamit to, Kuya Bener, saan mo na siya dinala?
ano pa lang, 8 months pa lang. Okay. Sa Pangasinan, nadala ko to. Tapos dito sa yung loop ng ng Bataan, Okay. nagamit ko rin siya. So, pang road pa rin siya. Kahit pa paano. Yun. Ganun pa rin yung gulong niya nung ginamit Yan pa mo rin. siya. Okay. Okay naman pala. Okay naman siya. And then, sa lahat ng mga specs nito, ano yung pinaka nagustuhan mo talaga sa kanya? Yung tumatak, bakit KTM? Pagka sinabing KTM, gusto ko yun. Bakit? Pagka kasi idol ko si sino ba to? Si Chris. Chris Birch yung laging KTM ang gamit niya. Nagustuhan ko yung pagka sa mga off-road obstacles. Para kumbaga pag pinanood mo siya, parang dirt bike lang yung dala niya. Kaya sabi ko, mukhang maganda siyang gamitin, magaang. Okay. Kaya kumuha ko niyan. Nagustuhan ko naman, parang ganun nga siya talaga, agile. Para talagang dirt bike siya gamitin kahit na 890, malaki siya. Di ba, KTM medyo, alam ko, pricey yata yan compare sa mga ibang brands ng Japanese brand. So, kumusta naman yung presyo niya para sa'yo? Sa mas mga nauna kong adventure bike, siya yung mas siya. Mas mura pa siya? Mas mura siya. Ano ba yung mga nauna mo? Diyan na ako napapaisip eh. Yung mga dati, yung 1250, yung... BMW? Oo, yung okay, GS. mahal nga yun. And then, nagka-Ducati ka rin, di ba kuya? Dati, yung Multistrada. Pero hindi siya yung kagaya nito na pang off-road. Hindi. Although may nilabas na bagong Multistrada na pang rally talaga. Siguro ang nito yung Desert X. Desert Parang X. yun Tama. yung category niya. Medyo hawig nga sila. Base sa nakikita ko, Kuya Bener, medyo may kakaiba sa motor na to eh. Kasi common, nandito yung tangke talaga niya. Which is ito yung tangke talaga niya, di ba? Yung 390, di ba? Diyan. Ano itong nakaumbok dito Ito na yun, yung kanyang fuel tank. Okay. Magkabilaan siya. Ayan doon. Okay, so dito siya maglalagay ng... Maglalagay, pero dito yung kanyang tangke okay, ang galing. Tangke yung buong yan. Pero plastic ito, kuya. Alright. Meron lang siyang rito, plate, para hindi siya matamaan. Kahit may protection siya. At alam nyo ba mga kamanibela, meron din akong KTM at ang nagustuhan ko doon, mas magaan siya. Tsaka ito yung mga isa sa dahilan kung bakit magaan yung motor. Yung tangke nga, ginawa nilang plastic. At saka mas safe nga naman yun. Tsaka yan maganda kasi yung center of gravity na sa bagay. Sa baba siya. Okay. Pagdating sa safety features, alam naman natin, kumpleto na to eh. ABS, traction control. So sa lahat ng mga safety features niya and mga special technology na nilagay dito, baka meron ka pang gustong i-improve pa. Halimbawa, naririnig tayo ng manufacturer ng KTM, baka marinig tayo. Baka meron kang gustong i-improve pa dito o baka may nakulangan ka pa. Sa akin naman so far okay na yung kanyang future. Pero yung gusto ko yung button sana ng ABS pang off. Okay. Nandyan lang. Yung on and off, mabilisan. Hindi ka na kailangan mag-menu pa. Yung button mismo ng pang off ng ABS. Tsaka yung sa traction control, kuya, wala rin siyang button na mabilis lang siyang mapipindot. Ipapasok ka pa kasi sa niya doon sa menu doon. And yung mga request na kagaya na yan is depende na rin kasi kung saan mo gagamitin eh. Like ikaw, focus ka lang talaga sa off-roading eh. Kaya yun yung nasuggest natin. Pero as rider na yung normal lang, pang ride lang casual, actually okay na lahat. Okay na. Brakes. Brakes. Medyo nahinaan ako sa brakes niya. Dapat palitan natin ng Brembo ulit na guys sa Hilux. Kasi para sa akin mahina yung front brake. Gusto ko kung pwede upgrade yan eh. So ganda eh. Pero kung sa naman, sa off-road, okay na siya. Okay. Pagka lang sa road talagang nahinaan ako sa kanya. Alright mga kamanibela, tunghayan naman natin ang motor na ito kung paano siya mag-perform sa off-road at si Kuya Bener ang gagamit. Kaya panoorin natin ngayon.
Alright mga kamanibela, subukan naman natin kung paano mag-perform ang KTM 890 Adventure R. Alright, subukan naman natin tong motor niya. So, ito yung stock. Ang ganda ng tunog, oh. Alright, sa seat height, tiptoe ako. Ako'y 5'7". At yung clutch niya, medyo mabigat siya. Or matigas. And then, maganda yung brake niya dahil adjustable siya. And wala nang cable yung kanyang throttle. Gusto ko yung response ng throttle niya. Hindi sobrang aggressive dahil siguro naka-set siya ng off-road. Kaya malumanay yung kanyang pag-arangkada. Ngayon sa suspension niya, hindi siya ganun kalambot, no? Mas dama ko yung lubak. Yung sa harapan, yun, malambot yung suspension. At pagdating sa balanse, ramdam ko pa rin yung bigat niya. Kahit na yung sinasabi ni Kuya Bener na yung tangke is nasa baba. Pero, syempre, 890cc ito. So, expect natin na talagang may timbang din siya. Ako kasi nakagamit ng KTM 390, so comparison dito sa 890, talagang malaki yung difference sila in terms of weight. Pero sa lakas, aba, mas malakas nga to. Alright, dito sa rear brake niya, medyo mataas lang yung pinaapakan para sa rear brake. Siguro ganun talaga yung design niya para kapag pumunta ka sa malalalim na ruts is hindi siya agad-agad sasabit. Alright, medyo matindi yung off-roading namin ngayon dito. At dahil sa bigat din ng motor, hindi ka masyado alangan. Alam mo yun, parang kapit na kapit pa rin yung gulong niya. At syempre konting experience din ang kailangan sa pag-off-road para hindi ka masyado matakot. At ang maganda naman dito sa motor niya is KTM siya, so magaan yung mga materials na ginamit sa kanya. And like yung tangke is gawa sa plastic, so okay lang, ma-semplang mo sa lupa, ganon. Hindi siya basta-basta mayuyupi at mabubutas. Siyempre mas magaan din siya. At buti na lang nagpalit ng gulong si Kuya Bener at ramdam ko yung kapit dito sa lapad ng manibela. For me, hindi siya ganun kalapad parang tama lang. Meron akong nagamit na motor na mas malapad dito. Cute para sa akin yung manibela niya, hindi siya exage na sobrang lapad. At sa body position, sobrang taas ng manibela. Hindi ko sure kung nagpalit na siya ng manibela dito or nilagyan niya ng extension, pero comparison dun sa isa kong KTM bike, mas mataas ang manibela nito. At ito yung advantage ng may timbang din talaga yung motor. Ang ganda ng kapit niya dito. Sobrang agresibo ng throttle pag tinutwist mo na siya, siguro papunta sa kalahati. Pero pagka ginagas mo siya ng malumanay lang na ganyan, hindi siya pumipitik. Yun ang gusto ko. Kahit na naka first gear ako, wala siyang ganon yung jerking na effect. Ito, pag medyo nilaliman mo lang yung pag-twist ng throttle, dun lalakas yung ikot ng gulong sa likod. Pero pag ganyan, ang lumanay. Tapos hindi ako nakatingin sa tangke, no? Nakatingin lang ako sa medyo nabitin ako dun, So ayun lang. Kailangan kong iatras.
Wait lang. Dumudulas. So ito lang yung problema kapag sobrang bigat ng motor, kapag nababalaw tayo ng ganyan. Kapag nababalaw tayo ng ganyan, atras lang. Atras lang. Sige. Op. Di atras lang. Wait lang. Ipapanin ko yung manibela. Yan. Di atras. Wala na. Yan. Try ko. One. Okay na. So kailangan talaga ng may buwelo eh. Hindi pwedeng mabagal lang eh. Ayan, kailangan may buwelo. Alright. Medyo napa-challenge tayo ng konti doon. So may disadvantage talaga kapag mabigat. Meron din namang advantage pag mabigat. So sa pagra-ride sa off-roading, hindi lang sapat yung sobrang daming technology na nilagay sa motor. Kailangan din talaga nagte-training tayo ng off-roading training center, ganon, para magamit mo ng tama yung mga options na meron yung motor mo. At para sa mga ganong senaryo, halimbawa nababalahaw tayo, at least alam mo rin kung paano yung gagawin mo. At in case naman na natumba ka, alam mo rin kung paano mo itatayo mag-isa yung ganitong kabigat na motor. Alright, kahit pa paano na-try natin sa off-roading itong 890 Adventure R dito sa KD Rock. For me, maganda siya as highway, pero pagdating sa mga ganong off-roading is medyo mabigat nga lang siya. Para sa akin na isang hindi naman talaga off-road rider, I mean camper lang kasi ako, light trail lang yung akin, so for me talagang mabigat ang motor na to. Although kaya niya yung sa performance, pero syempre kapag nababalaw, doon ka lang medyo may hirapan. Yeah. Whew. So yan ang ating extreme trail test sa KTM 390 Adventure. Ngayon, ang tanong, approve ba sa ating mga kamanibela ang performance nito sa extreme terrain? Share your impressions mga kamanibela sa ating comment section. At ako talagang nakita nyo naman kung paano ko siya ni-ride. Nakita nyo doon yung struggles, pero meron din namang advantage yung motor. And for more vehicle reviews and road action, i-follow nyo lang ang official social media accounts ng Manibela TV at mag-subscribe sa Manibela TV YouTube channel. Huwag kalimutang i-click ang bell button para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.